Lolo po. Opo. Pagpalang araw sa inyong lahat mga tol. So yan, papunta tayo ngayon kay Lolo Quirico. Gusto kong ipaabot sa kanya yung nangyari kay 44. Dahil para matulungan tayo ni Lolo Quirico mga tol. Dahil siya lang po yung nakakaalam. Baka mabuhay pa uli si Utol 44 mga tol, no. So yan, pray nyo po tol na sana mahanapan ng lunas o paraan ni Lolo kung anong man yung advice niya, at sana mabuhay uli si 44 mga tol, kasi may mga pamilya din mga tol, no? May anak. So yan, so papunta tayo tol, no? So dito tayo dumaan, malapit-lapit lang dito. Pahinga lang ako konti at wala tayong dala kahit anong pang-alay kay Lolo mga tol. So yan, naawa talaga ako kay 44 mga tol, pero hindi din ako ng tawad sa inyo dahil wala akong nagawa na mabuhay siya uli. Hindi ko naabutan kasi nung pupunta namin sa area na yun, nagmamadali kasi ako mga tol, no. Hindi ko nadala agad yung gold water na binigay sa akin ni Lolo. At pagdating ko, wala na talaga. Wala nang buhay si 44. At yun, sinubukan ko siyang gamutin tol. Kung naalala nyo, binigyan tayo ng pangimat ng diwindi. So ginawa ko yun tol, ginamot ko yun, pero wala talaga, walang nangyari. Kaya pagdesisyonan ko na bumaba na lang at kunin yung naiwang gold water. Kaso lang, pagbalik ko nga, yun nga, ay hindi ko na naabutan mga tol, no. So si 44 nga pala mga tol, iniwan ko muna doon kasi hindi ko kaya tol, kasi sobrang bigat. Alam nyo naman na malaking tao, no? At pinaalam ko na rin yun sa asawa niya. Yun, iyak ng iyak. Kaya at pinasabi ko na rin kay Tol SG, no, sa nangyari kay 44, kasi wala doon si SG tol eh. Makyat doon ng bundok. So yan, papunta ko doon, dumiritso agad ako dito. Sabi ko sa ano ko na pupunta ako kay Lolo, baka matulungan niya ako mga tol. So ito yung pinakamadaling daanan mga tol, papunta kay Lolo mga tol.
Limutan ko na yung daan yata. So yan. Sana matulungan tayo ni Lolo tol na maagapan agad. Kasi alam ko naman na hindi pababayaan ni Lolo yun si Utol natin 44. Si mabait na tao. Siguro mag-cut muna ako ng video dito tol, no? At doon na lang ako mag-play doon sa karian talaga ni Lolo. Idugtong ko dito. So yan. Para hindi tayo mamonitor ng mga kalawan. So hanggang dito lang yung video natin. Magputol tayo. So idugtong ko na lang, no? So yan, abang-abangan nyo po tol yung pagpunta natin kay Lolo. Kung anong advice niya kay 44. So yan. Panoorin nyo pa rin tol, no? Kasi magpi-play din tayo ng video pag natin doon. Dito lang mag-cut tayo ng video. So yan. Welcome back ulit sa ating channel mga tol. Enjoy adventure mga tol, no? So yan. Sabi, layo talaga ng nilakaran natin tol. So may dala tayong durian tol. Bumili ako nito durian dun sa bayan. Dahil alam kong kakain si Lolo nito. Dahil nung dati pumunta dito kami, kinain naman yan mga tol, no? At saka may dala tayong pajibar dito. Bumili ako ng 5 ditong sorry, dito yung sa bag. So yan, kailangan ko magmadali tol kasi nag-alala na talaga ako kay 44 at iniwan ko lang doon sa bundok. At pagkatapos nito babalik naman ako agad doon. So sinipti ko naman siya tol, no? At hindi na siya makikita doon. Pinabunan ko lang muna dahil wala na talaga tol. Paypay na, hindi ko rin maaaring dalhin kasi sobrang bigat at nag-iisa lang ako. Kaya humingi ako ng tulong doon sa kila SG pero hindi ko naabutan doon. Umakyat daw sila ng bundok. Kaya yung asawa na lang yung pinagalaman ko. Sinabihan ko mga tol. So yan, tara. Dito na tayo sa karian ni Lolo mga tol. Hindi lang sana dalhin ko tong kamera ko pero ayaw niya kasi muna sa ngayon. Nagpabawal pa niya mga tol. Uy. Sa lahat ng taga-subaybay kay 44 mga tol, pasensya po mga tol, no? Wala tayong nagawa. Humingi po ako sa inyo ng pasensya. Pero ngayon magawa naman tayo ng paraan. At nandito ako agad kay Lolo para sabihin sa kanya yung nangyari kay 44. At yan, dito na nga tayo. Magandang hapon, Lo. Mahal na Diwata, magandang hapon. Dito naman po ako bumalik. Sarap ng durian, no? Hintikan na naman nung nakaraang araw. Kumain dito si 44 ng marami. Hintikan siya sa pag-explore namin sa paghahanap kay Gusti 69.
Doon talaga siya napahamak mga tol. Gat ng ahas. Magandang hapon lo. Okay. Mga diwata, magandang hapon. So yan, subukan kaya natin kausapin yung mahal na diwata mga tol. Kung ano kayang advice niya, may tutulong siya sa atin. No? Kasi magkakilala na sila dati. Tsaka yung diwata na ito, isa din yan sa tumulong kay idol natin 44 mga tol. Pahinga muna tayo saglit. Okay. Ayun mga sobrang yung tubig. Magandang hapon po, mahal na diwata. Dito po ako para humingi ulit sa inyo ng tulong. Kasi po yung kaibigan po natin ay napahamak po, nakagat po ng ahas. Ay, ari nyo ba po akong tulungan? Magandang ano po, magandang araw po. Ano po siya, nakagat po ng ahas. Opo. Ano pong dapat kong gawin? Lolo po. Opo. Sige po. Hihina na po si Lolo. Bakit po? Sige po. Pupuntahan ko po siya. Paalam po. Opo. Simple. Puntahan natin agad si Lolo tol kasi nangihina mga tol. No? Sabi ng diwata. Ayan. Ano kaya to? Sana matulungan tayo tol, Lolo. Kasi sabi ni Lolo, diwata, kailangan daw natin pumunta sa loob. Pumasok. Dahil si Lolo ay nanghihina na.
Hindi na kasi siya naalayan tol. Yung tulad ng dati ba na malakas siya. Dahil may alay tayo. So yan. Punta tayo sa loob. Tara. So yan. Magandang hapon lo. Papasok po ako lo. Okay ko. Si Junji po ito. Yung apo mo. Pasok po ako. Pwede ko bang dalhin tong cellphone ko lo? Sorry ko. Ayan, hintayin lang natin tol, baka pumayag siya. Dalhin natin yung cellphone sa loob para makita rin natin, makita nyo si lolo, yung sitwasyon niya talaga. Kasi yung sabi ng diwata, nanghihina na daw. So yan.